Hi guys! Welcome back sa panibagong unboxing video. So today, we will be unboxing the Q18 Gimbal Stabilizer. Kung naghahanap kayo na hindi masyadong mahal at kung budgeted lang yung budget nyo, pues tama tong gimbal sa inyo. So let's go! Unbox natin para sa inyong lahat. So this is the Gimbal Q18 Gimbal Stabilizer. So, unbox natin siya. Once you open the box, okay, bali ito yung makikita mo sa box niya. This is the QR para dun sa i-install na application sa phone mo. So, itabi natin yan. And then, gimbal manual. Tapos C-type charging cable. And then the gimbal itself. Gimbal unit. So ito yung gimbal unit, ito yung itsura niya. And then what else? Wala na. So yun lang yung laman ng box na to once na na-purchase niyo siya. The gimbal unit, charger cable, manual, and then yung QR code para sa application niya. So, let's start with this remote control. This remote control is the multi-function remote control. Meron siyang, pwede mo siyang i-detach, nadi-detach siya. So, pwede siyang controlin kahit malayo sa inyo yung gimbal. Pwede nyo siyang i-control using this remote control, universal, multifunction. So this one, there is 3 button. Yung isa is the button 1, button 2 sa gitna. And then the gimbal power switch, yung pinakababa niya. And then dito naman, sa body naman niya, this is the gimbal charging port. Ayan, sa loob. Ito yung gimbal, charging port niya nandito. Kikita nyo dyan. Ito yung fixing screw. Pwede nyo siyang i-tilt pa ganyan o backward. And then this one is the fill light. Yun, fill light. So bawang madilim yung sa, gusto nyo na medyo maliwanag at nasa madilim na area kayo, pwede nyo siyang gamitin. May 3 siyang option na pwede nyo pagpilian. Yung warm light, cold light, and then the neutral light. Mamaya papakita natin yan. So, turn it off, turn it on, long press, turn off, long press again. So, what else? Ito, this is the tripod. Tripod ni gimbal. So, yan. Okay. Pitch lock. It's not a pitch lock. PTC lock. PTC lock is this one. This one, ito yung maliit na dito. Ito is the PTC lock. So, halimbawang nalobat tong gimbal mo, kasi nalolobat siya, you need to charge it. Halimbawa nalobat, and then you need a selfie stick. Pwede mo siyang i-lock like this. Open it like that, and then push up. So, ayan, hindi na siya gumagalaw. Steady na siya. So, pwede na kayo mag-selfie stick. I mean, pwede nyo nang gamitin as a selfie stick, is gimbal stabilizer. The next, the manual rotation. Manual rotation is this one. So, si manual rotation is naiikot siya ng from your front going to your back. So, naiikot siya dyan. Push nyo lang up and then ikot. Push up and then ikot. Okay? So, yun yung function ni, yun yung mga sa parts ni gimbal. And then this one, the black one is, ano nga bang tawag dito? Basta, ito, na-adjust din siya like that. Then lock nyo lang ulit. So, ayan. Dako tayo sa QR. So, ito, para ma-download nyo yung application ng gimbal,
so that you can use it remotely. I-scan nyo lang siya sa phone nyo, and then kung Android phone mo, application store, App Store meron yan, and then if iOS ang gamit mo or iPhone, meron siya sa Apple Store. Sa Play Store para dito sa Android, App Store para naman dito sa ating iOS. So once na-scan nyo na to, bali ito yung itsura niya. Itong may camera na to na may pangalang Gimbal Show. So that will be the application kung halimbawa ida-download nyo na siya. So madali lang naman siya. Scan the QR and then download. So ayun, tingnan natin yung mga function nito. Itong gimbal na to. Yan, lock muna natin. So let's go to the pairing mode. Paano ba magagamit to using the application doon sa cellphone mo? Make sure na naka-on itong gimbal mo. May turning on and off siya dyan, switch. So turn on, mag-blink siya na green. Ay mag-i-indicate na green, it's open na. And then, open mo lang dito sa phone mo. Once na na-download mo na yung application, open mo lang yung Bluetooth mo. And then, search for the Gimbal Pro. Gimbal Pro nandyan. Since connected na yung Gimbal Pro dito sa phone ko, so open lang natin yung ating application. And then once nakita nyo yung open application, ganito yung magiging itsura nya. Ayan. And then automatic siyang mag-o-open. Ayan, connected na yung aking phone dito sa gimbal natin. So, try natin yung mga function ni gimbal. And, paano ba gamitin ito? So, ganun lang. Yung pag-connect ng Bluetooth mo, ganun lang kasimple. Open the Bluetooth and find the gimbal name. Makikita naman, malalabas naman agad yan. So, ayun. Moving on. Para dito sa stable mode niya, may tinatawag siyang stable mode for this gimbal. So, just papakita ko lang sa inyo. Turning off natin muna to kasi malolobat eh. And then open mo lang ating tripod. And then pasok natin yung phone natin. Nakikita ba? So ayun, pasok lang natin yan. Oh, okay, let's close muna natin. So, ayun. This is what you call the stable mode ni gimbal. So, makikita nyo, hindi siya maayos yung phone nakalagay kasi nakapatay yung ating gimbal. So, gaganyan siya. Once na inopen mo yung gimbal natin, ganito yung maging itsura niya. So, ayan. Mag-i-straight siya ng ganyan. It will steady like this. Mag-i-steady siya ng ganyan. And then, para ma-use natin itong ating power switch ni gimbal, and then makontrol natin yung phone, just long press the power switch, and then mag-i-indicate yung blue dyan. Long press, so ayun, may blue na siya. Pwede na siya ating gamitin, and then try natin itong function niya. Press the button once, pinakataas. Press once. Yan. Lilipat siya ng vertical. I mean horizontal ba to? Yeah, horizontal. And then, press it again. Babalik siya sa dati. Double click natin yung button 1. Titignan natin kung ano mangyayari. Button 1, double click. So, ayun, magro-rotate siya ng ganyan. And then, turn back. So, press once para magbalik siya sa dati. Mag-stop. Dako naman tayo sa button 2 niya. Try to press 1. Ganyan lang siya. And then, try natin i-click na double click. Okay, same siya dun sa button 1. From the left to right. And then, kung ililong press natin, stop. Once press para bumalik sa dati. Kung ililong press natin si button 1,
So, ayan. Iikot siya ng clockwise. Yes, iikot siya ng clockwise. Hanggat hindi mo nire-release, hindi siya mag-stop. So, release to stop. And then, press 1 to go back to the position. Yan. Sa button 2 naman, long press natin. Yun naman. Sa button 2, kung sa button 1, clockwise, dito naman sa button 2, counterclockwise naman yung ikutan niya. Hanggat di mo siya pinire-release sa pagka-press mo, hindi siya mag-stop. So, release to stop. Click once sa button 2 and then it will go back sa kanyang position. So, ayun. Ito yung use ni button 1 and button 2. Punta naman tayo sa camera button. Siyempre, kailangan natin i-open yung ating application para makita natin kung gagana ba yung camera and then video mode niya. So, open. Allow. Antayin lang natin. Ayun. So, nag-open na siya. So, si gimbal power switch or the camera, may makikita nyo indicated na may camera dito sa button switch niya. So, press kung halimbawa kung take kayo ng video, nasa video mode na siya, just click it. And then, it will automatically start to record. So, nag-record na siya. Ayan. And, to stop naman, click again to stop the recording. Okay. So, ayun. Nag-record na siya. And then, kung gusto nyo naman mag-picture, ilipat nyo lang sa phone nyo yung photo. And then, same thing dun sa video. Click to take picture. And then, that's it. Yun yung function ni switch button or the camera or the video button. So, okay. Ayun na yung function ni camera. Kita nyo na. And then, punta naman tayo sa selfie stick mode. So, i-click mo siya ng 3 times dun si gimbal sa power switch niya. 3 times para mag-turn siya dun sa lower power consumption mode. Para hindi siya agad malubat. Kung gusto mo lang gamitin as a selfie stick. So, turn 3 times. Click 3 times dun sa power switch niya sa gimbal. So, para pumunta siya dun sa lower power consumption mode. So, ayun. Since naka-lock na, ay nakapunta na siya sa power switch mode, lower power switch mode, ganyan magiging itsura niya. Ayan. Hindi siya stable. Tapos, ito na yung magiging, sinabi ko sa inyo kanina na kung ganito yung, kung desktop style or patayuin nyo yung camera, depende sa inyo, i-lock nyo lang siya dito sa PTC lock nya. Push up. Yan. So, ayan. Hindi na siya gumagalaw, di ba? I-adjust lang natin yung screw ng ayon sa gusto nyo, klase or position ng gimbal nyo. Ganyan na natin. And then, set natin sa ganyan screw. Anti-screw. At saka screw na natin babalik. And then, i-lock ulit natin. Depende naman sa inyo kung ano yung position na gusto nyo. Pwede nyo naman. Pwede naman patalikod, paharap. So, nasa sa inyo. Then, just pull this selfie stick. So, ayan. Pwede na kayo mag-selfie. Ayan. Using this selfie stick. Selfie mode. Siyempre, kailangan nyo ibalik tong remote para habang magsa-selfie kayo, ayan. Kiklik nyo lang dito. Ayan, pwede na kayo mag-selfie. So, ayun. Then, after dun sa selfie, dako naman tayo dito sa fill light nya. Pag-usapan naman natin yung fill light. Okay. Bali ito, yung sinasabi kong fill light. This one. Okay. Long press this one to turn on. And then, kung gusto nyo nang maiharap sa inyo yung light nya, gantuhin nyo lang siya. Then, paharap nyo sa inyo yung cellphone nyo. So, para at least maliwanagan yung mukha nyo. So, ito yung sinasabi ko kanina, meron siyang 3 modes. Si fill light.
ma-adjust mo siya dito. Ito yung warm light. Pwede mo siyang palakasan. And then the next one is the cold light. Lakas, palakas. And then mag-change ulit siya ng another light sa ibang klaseng light. This is the neutral light. And then meron siyang tinatawag na strobe mode. Strobe mode is this one. Double click nyo lang yung fill light. Double click. 1, 2. Ayan. Ito yung tinatawag na strobe mode. So, magbiblink siya. Magbiblink. This is strobe mode. So, long press nyo lang to turn it off. So, yun yung kay fill light. And then, kung gusto nyo naman, maging, desktop in position itong ating gimbal, pwede siya. Desktop mode. Let's try the desktop mode. Tanggalin natin. Balik natin ito. To turn this one into desktop mode, ito yung gagawin natin. I-tilt natin itong rotating phone paharap. Palikod sa inyo. And then this one, retaining knob, the black one, this one, the black retaining knob. Ikot lang natin siya. And then nakaposition siyang ganyan, di ba? So ilalagay siya natin ng ganyan. And then lock it. I-lock natin. And then this one, the silver knob, adjust natin. And then i-twist naman natin siya ng ganyan. And then lock. Up. Then open the tripod. And then lagay natin yung phone natin ng pagganito pa desktop mode. So this is the desktop mode. So let's try the function ng naka desktop mode. Same lang kanina sa ginawa natin. Take out the multifunction remote control and then press the button 1. Ayan, kung gusto nyo iikot yung kuha ng camera o clockwise, long press nyo lang itong ating button 1 sa remote control nya. And then release to stop, press long para dun sa button 2, counterclockwise naman rotation nya. Okay? Kung gusto nyo naman small angle ng twist ni gimbal, just press once. Ayan. Ganyan siya. And then the button 2, opposite naman. So, ganun siya. Then, double click natin. So, itong gimbal na to pala may face tracking siya. Para ma-access mo yung face tracking, syempre you need to open the application. Open natin yung application. So, yun. Layo natin para makita yung mukha natin. Double click. Yun. So, i-double click mo lang siya and then sumusunod na sa'yo si... So, ayun. I-try natin. Diba? Sumusunod na si gimbal sa iyo. Kung saan ka pumunta, sumusunod na si gimbal. Diba? Diba? Oh. Pwede mo siyang i-rotate ng 360. Iikot siya. Pwede kang ikot ng 360 niyan. Iikot at iikot si gimbal. At susundan niya yung mukha mo. So, ayun. Yun yung 360 function ni gimbal. Kung i-stop nyo yung recognition phase, click nyo lang siya sa anywhere here. So, ayun. Wala na. Stop na. Ito yung nagustuhan ko kay gimbal stabilizer Q18 kasi nagti 360 siya. And then, sa murang halaga, pwedeng-pwede na siya. Goods na goods para sa akin. And then, kung gusto nyo malaman yung price nito,
ilalagay ko sa description yung link niya kung saan ko siya nabili, and then check nyo na lang. For sure na magugustuhan nyo to. Parang halos di naman nagkakalayo yung mga function ng expensive one dito. So, ang purpose naman ng ating gimbal is to stabilizer, di ba? Halimbawang kailangan mo mag-take ng picture, selfie, at magkukuha ka ng video for your vlogging, and then stable yung kuha ng ating video, di ba? Yung stabilizer niya, di ba? So, bakit ka pa kukuha ng napakamahal na gimbal stick kung dito mo matatagpuan din yung same function ng sa mahal na gimbal? Diba? Same function, hindi pa mabigat sa bulsa. So, ayun, balilalagay natin sa description yung link kung saan ko siya nabili para kung gusto nyong kumuha or bumili. Ayun, budgeted, pasok sa budget, hindi mabigat sa bulsa, at maayos yung function. Nagti 360, may face recognition, di ba? So kaya ako siya kinuha dahil sa mga function na yun, and stabilizing, 360 movement, and then mura. Tapos may face recognition pa. So hanggang doon lang yung video natin. Kung nagustuhan mo yung video na to, click the subscribe button kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel natin, and then hit the notification bell na rin para updated kayo sa mga susunod na video na i-upload ko pa. Okay, maraming salamat sa panonood. See you on my next video. Thank you.